What's up there mga katekbok, and welcome back to our YouTube channel. And kumusta kayo lahat dyan? Future entrepreneurs and our future accountants. So for today's video, we will be continuing discussions on our accounting lessons. So we have done previously the video lessons for what is liabilities, what is the accounting equation. I've given you the problem and we together solve the problem. And today, we're going to solve the problem of Mr. Ting Tan, the lawyer. Titingnan natin kung ano yung mga financial reports na kailangan niya para sa kanyang law firm. So, base sa accounting, ang fundamentals of accounting sa financial report, kailangan natin ng tatlo. The first one is the income statement. And the second one, titingnan din natin yung owner's equity, statement of owner's equity, yung cash in at saka cash out flow ng kanyang business. And then, yung pangatlong report na kailangan dito sa financial is the balance sheet. Titingnan natin kung magbabalanse ba tayo. Base doon sa financial worksheet transaction natin and the previous discussion natin, nagbabalance naman tayo kang Mr. Ting Tan. So, mag-expect tayo ngayon sa balance sheet natin na mababalanse din natin ang kanyang financial report. So, without further ado, so if you are ready, get your ball pen and bond paper or any paper that you have available there. So together we will going to solve the problem of Attorney Ting Tan Law Firm. So ngayon, gagawa na tayo ng financial report. Kasi tapos na natin nagawa yung journalizing sa problem niya. So nagawa na tayo ng relation and effect. Tapos na natin nagawa siya ng financial worksheet. So ngayon, gagawa natin. Ang unahin natin, titingnan dito yung income statement niya. Titingnan natin dito kung kumikita nga ba si Attorney Tan sa law firm niya. Sa income statement kasi class, ito yung pinagbabasihan natin sa this is a report showing the financial performance of enterprises or business in a given period of time. So it shows the income results and the expenses incurred during the operation of the business. So sana kikita siya dito. So without further ado, if you have already your ball pen and your pen and paper, so let's try to solve the income statement of Mr. Tan. And susunod natin gagawin is to solve yung statement ng owner's equity niya at saka yung balance sheet. So, let's go. So, ayan, gagawa na tayo ng income statement ni Mr. Ting Tan. So, ang gagawin nyo muna, gagawa muna tayo ng mga heading dito. So, ilalagay natin Mr. Ting Tan Law Firm. Tapos sa baba, lagyan natin ng income statement kung anong klaseng financial report. Tapos dito, lagay natin for the month ended January 31, 2023. So, alam naman natin na ang income statement, dalawa yung factor na kailangan nating i-consider sa operation. Ito yung tinatawag na mga revenues, yung mga kita ng company o mga income. So, susulat natin dito yung mga revenues or incomes. Okay, so i-detalye natin dito kung ano-ano yon. Una, we have the service income, yung service rendered niya. So magkano uli yon? Lagyan natin ng piso sign. Tapos 12,000. So balikan natin yung problema niya. Makikita mo to na ito yung service rendered niya na 12,000 na kinikita. Ayan.
So, chinek ko, wala namang ibang service income na nangyayari. So, papatuloy na tayo sa susunod. Yung mga, yung mga expenses naman. Pwede natin isulat dito, operating expense. So, tinawag natin na operating expense kasi ito yung mga expenses na incurred niya for the whole duration of the operation. Okay? So, para mas madali makikita, so, ibalited na lang natin. Unang expenses doon, yung nagsweldo siya sa kanyang clerk, that is salary expense. Magkano yon? So, that is 5,000. Tapos, may isang utility expense. Pero hindi na mention dito class kung magkano yung saan na utility, water ba or electric, basta nagbayad siya ng 3,000 pesos. Tapos, yun, lagyan natin ng code 1. Kung na-observe nyo sa panghuling transaction, meron doon isa pang utility. So, utility expense uli. So, ito yung pangalawang expenses nyo. Nilagyan ko lang siya class ng 1 and 2 para alam ko na na-record ko na yung una at saka yung pangalawa. Kasi pareho yung amount eh. So, para hindi tayo malito, kailangan muna natin na isulat yung code. So, kung example, marami siyang service render dito, or marami siyang income, pwede nyo din ilagay, balited na lang. Dito, 1, 2, 3. Tapos maglagay kayo dito ng total. Kung magkano. Since isa lang ang service income ni Mr. Tang, isa lang yung nilagay ko dyan. Pero kung marami, pwede nyo isulat ng maramihan. Tapos lagyan nyo na ng total. Tulad nito, so 3. So pwede tayo maglagay dito sa baba, total operating expense. So, pwede natin i-total yan. Expenses. Tapos dito, lagay natin kung magkano yung lahat. So, 5 plus 6 is 11,000. So, plus and minus daw. So, kung i-deduct natin ang ating service income to our operating expense, makikita natin na 12,000 yung service income, i-minus natin sa 11,000, so meron na lang tayo ditong 1,000 pesos. So, yung 1,000 pesos is ang tawag doon is your profit from operation. So, pwede ilagay ng double roll dito, meaning to say, pag maglagay tayo ng double roll class, ibig sabihin wala ng ibang transaction, yun na yun. So, klaro na ang income lang ni Mr. Tan for the month of January is meron lang siyang 1,000 pesos. So, ayan, ito po yung paggawa ng tawag doon, income statement. So, mula dito sa income statement, gagawa na tayo ng owner's equity. Yung owner's equity report. So, katapos ng income statement class, gagawa naman tayo ng statement of owner's equity report. So, ito kang Mr. Tan, law firm. Ito yung heading natin. Tapos, ganun pa rin, lagyan natin for the month and ended January 31, 2023. So, ayan. So, mayroon na tayong heading. Katapos niyan, since owner's equity to, titingnan natin kung ano yung capital ni Mr. Tan. So, una natin isulat dito
is Mr. Ting Tan Capital. January invested on January 2023. So ito 'yon. 'Di ba? Nag-ano siya? Investment. Lagyan din natin ng balloted in January. That is magkano? So that is 50,000 pesos. Ito yung panimula niya nung nag-business siya. Tapos add-ons natin dito. Ano yung ina-add natin is the net income for the month. So magkano ulit yun? Yung net income niya ni Mr. Tan for January is only 1,000 pesos. So all in all, meron na tayong magkano lahat is 51,000 pesos. Ayan. So 51,000 pesos. So reviewin nyo lang class ha kung ano yung baka may nakaligtaan tayo. So again, yung Mr. Tan Capital for January, meron tayong 50,000. Klaro yan kasi nakikita yan doon sa transaction natin. Tapos add-on natin yung net income for the month is 1,000. So all in all, ang equity niya meron na tayong 51,000. So ma-minus natin dito yung ano yung mga personal drawings niya ng may-ari. Kasi owner's equity to. So titingnan natin ano yung drawings niya sa transaction. So iles natin Mr. Tan drawing. Diba nag-withdraw siya ng pera for personal use? So that is 15,000 pesos. So 15,000 pesos, yun yung ibabawas natin dito sa 51,000. Tingnan natin kung magkano ang total. So Mr. Tan Capital, as of January 2023. So yan, kailangan detalye. So madali lang, ang 51,000, ang total dito na 51,000, iles natin yung personal withdrawings niya, yung withdraw niya. So 51 minus 15 is 36,000. Tama ba? 51 minus 15,000 is 36,000. So double roll natin. So sabi daw, this is the 36,000 owners equity report. So ito na lang ang natira. 36,000 na lang daw. So mula dito sa owner's equity, titingnan natin ang kanyang balance sheet report kung magkatugma ba ang 36,000 na to. Okay? So ready na? So gawa naman tayo ng isa pang report, ang tinatawag na balance sheet financial report. So ayan, ito gagawa na naman tayo ng another heading. Yung heading natin dito, Mr. Ting Tan Law Firm. Tapos ang title ng report natin is balance sheet report.
as of month ended January 31, 2023. Alright. So, kailangan makopya nyo to ng maayos kasi it would be your sample for the next transaction. Kasi lahat ng mga transaction na pinapagawa ko sa inyo na financial transaction, gagawa nyo yan ng owner's equity, balance sheet, at saka income statement. So, sa paggawa ng balance sheet, natural, yung balance sheet, babalansehin natin yung mga asset niya at saka mga liabilities niya at saka owner's equity. Alright, so itong gagawin. Susulat tayo dito. Susulat natin dito is assets. Ano yung mga assets natin sa during operation. Tapos, ano din ang mga liabilities. Liabilities and owner's equity. So ayan, parang accounting equation lang. Asset equals to liabilities plus equity. So sa asset, meron si Mr. Tan cash ng 13,000 ang natira. So 13,000. Tapos meron tayong account receivable, magkano uli? 12,000. Tapos meron tayong office supplies. Office supplies ng 5,000 pesos. Tapos meron tayong tables and chairs. Ito yung furniture and fixtures. Magkano yon? Is 6,000 ba? Okay, reviewin nyo yung financial worksheet nyo kung tama ba yung mga data. So, yung cash natin natira is only 13,000. Tapos, ang ating account receivable, we have 12,000. Then, yung office supplies natin, 5,000. Then, yung furniture and fixtures natin is 6,000. So, base doon sa financial worksheet natin, yung accounts payable niya, di ba nakapagbayad naman siya, so wala nang outstanding. So accounts payable niya doon sa financial transaction natin, 0 na. Tapos yung isa pa na liabilities is notes payable, 0 na din to. So wala na. So total liabilities, wala na. So wala na siyang mga bayarin. So, 0 na din to. Then, sa equity naman, sa Mr. Tan, Mr. Ting Tan, capital is 36,000. Diba? Ito na lang natira sa ano niya, capital niya. Base doon sa ating report sa owner's equity. Diba ito na lang, 36,000. So saan ba nakikita yung 36,000, sir? Bakit naging 36,000 na lang yung capital ni Mr. Tan? Diba, dito sa owner's equity natin, yung natira sa money niya is only 36,000. Kasi nga, yung una nga, pagsimula, 50,000. Tapos i-add natin yung income niya. Base doon sa income statement, 1,000 na lang. 1,000 lang yung income niya for the month of January. So, kung i-add mo yung dalawa, 51,000. Tapos, di ba may drawing siya, may personal drawing na 15,000. Kaya, ang natira na lang sa kanya for the month of January, ang total na capital ni Mr. Tan as of January, ito na lang, 36,000. So, ito na yung dadalhin natin dito sa paggawa ng balance sheet. So sa paggawa ng balance sheet, ang dadalhin natin is only 36,000 na lang.
So, titingnan nito kung magka-balance ba tayo. So, 36,000 na yan. Tapos, dito din sa kabila, kailangan matotal yung lahat ng assets niya. So, lahat ng asset niya is, sabi, meron tayong 13,000 na tira sa cash, pero meron tayong account receivable na 12,000. Tapos, meron tayong office supplies na 5,000 plus furniture and fixtures 6,000. So, 13 plus 12 is 25,000. Tama? Yan. 13 plus 12 is 25,000 plus 5,000 is 30,000. Then plus 6,000. So, we have 36,000. So, meaning, tama yung balance sheet natin sa balance sheet report versus asset and liabilities mo, nag-equal po siya ng 36,000. So, ayan, 36,000. Dito naman sa kabila, 36,000. So, that means your financial report, kung ako yung mag-check, this is correct. So, correct yan. Plot 1 yan. Mga ganyan. Ha? So, yan lang ho ang ating video for today. Ang paggawa natin ng balance sheets. Nagawa tayo ng owner's equity. At saka nagawa tayo ng ayan, Mr. Tan, income statement. Tapos sinundan ng owner's equity. Tapos sinundan natin ng balance sheet. So, balance naman po lahat. So, that means our report is correct. So, yung assignment nyo ngayon is yung mga last na binigay ko na example sa inyo, gagawa nyo yan ng financial report. So, kung natapos nyo nang gawa ng financial worksheets, so, gagawa nyo na siya ng financial report. So, I hope nasundan nyo mga student ang paggawa natin ng income statement at sa paggawa ng owner's equity at saka sa paggawa ng balance sheets. So, for your assignment, the task that will be given to you is to prepare the 3 financial reports, yung 3 income statement, owner's equity at saka balance sheet. Sa mga example na binibigay ko sa inyo na hindi nyo pa nagawa ng financial report, gawan nyo siya ng financial report. Sundan nyo kung paano ko siya ginawa. Tapos, I am going to check your work during our face-to-face class. So, bago nyo i-transfer sa columnar, dapat na-check ko muna para makita ko baka may mali kasi bawal na magkamali doon sa columnar. Okay? That's the rule. Bawal magkamali, bawal erasure sa paggawa ng columnar. So, this has been your teacher, Mr. Malang Bernabe. Thank you, by the way, for supporting our YouTube channel, Presentasyon.techbook.tv. This has been your teacher saying you goodbye and